po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Nandito po tayo sa side ng aking mga Phalaenopsis orchids. Pero bago po tayo magsimula sa ating topic, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Phalaenopsis orchids na naman po yung topic natin at i-update ko lang po kayo dito sa aking mga Phalaenopsis orchids. Ito yung dalawa ko na variegated. Ito yung binili ko na tingnan nyo yung dahon niya noon. Ganyan lang kaliit. Yan o, ang liliit niya. 4 na dahon lang yan. Pero ngayon, nadagdagan na lumalaki na yung mga dahon. At ito yung dati na tuwan-tuwa si Sweng dito dahil hindi nawawala yung dahon niya dito sa baba. Napakaganda ng pagkakaayos ng dahon niya. Kaya lang, ang nangyari dito, natabingan ng malaking dahon ng isa sa mga Phalaenopsis ko na nagiging giant na. Kaya yung pinakababa niya, yan, natuyo na. Kaya, yan na lang. Pero, okay pa rin naman, maganda pa rin naman siya kahit na nawala na yung dahon dito sa baba. Yan, ito po yung mga gusto kong i-share sa inyo. Katulad nito, tingnan nyo yung dahon. Mga parang dehydrated siya. Akala ko mamamatay to eh. Tsaka itong isa na to. Tingnan nyo, medyo naninilaw-nilaw yung dahon. Pero nung makita ko yung active roots niya dito, yan, green na green, mabubuhay pa po yan. Tapos ito naman, nung makita ko yung panibago niya na dahon dito sa crown niya, yan, natuwa na ako. At yan, may magandang active roots dito. Kaya nagkulang lang po to sa tubig nung pagre-repat ko noon dahil hindi gano'n nga na pagdidiligan. Ang gusto po nilang pagdidilig ay binababad lang po sa palanggana at bubuhusan dito sa ibabaw. At pati itong mga dahon, iwasan lang po na mabasa yung pinaka-roots dahil mas madali po na mag-root rot yung mga Phalaenopsis orchids kagaya nito. Yan, ito ay hindi po root rot pala, kundi crown rot. Kagaya po nito. Yan, nag-crown rot po to dahil nababasa ko yung pinaka-crown niya. Yan, ito yung nangyari pero buhay naman at malusog naman yung mga ugat niya. At ito yung gusto ko na i-share sa inyo na dati ko pa sinasabi sa inyo matagal na gusto ko nang i-repat kaya lang hindi pa ako nakakabili ng Hydroton. Yun yung inaantay ko. Sa pagiging busy nga po, yan, ito yung nangyari dito. Dito, nakakakita ko ng yellow na dahon. Pero sa totoo lang, hindi nagdidilaw po yung dahon ng mga Phalaenopsis orchids. Kung ito po ay walang problema. Ito po yung nakita ko na problema. Kung napapansin nyo yan. Nagkaroon po ng lumot yung pinakaloob niya. Kasi dati itong mga nakatanim dito sa plastic cups na to, kung mapapansin nyo noon, nung lagi ko pinakikita sa inyo, meron siyang tray. Doon sila nakapatong. Mali po yun. Mali po talaga na nakapatong sila sa tray at sa tuwing didiligan ko, yung mga excess na tubig, pag pinatong ko sa tray, naiiwan doon sa tray. Kaya tingnan nyo yung ilalim niya. Nagkaroon ng dumi na ganito. Yung pinakatining ng tubig. Ito siya. Tapos, sa tagal nga po na nakababad sila sa tubig kahit hanggang dito lang, kaya nagkaroon po ng lumot yung loob nitong plastic cups na naging sanhi ng paninilaw nito. Kaya po ito, sa mga susunod na video po, dumating na yung aking Hydroton. Yan, iriripat ko na po yan. Kung natatandaan nyo, di ko alam kung ilang buwan na ang nakalilipas nung ito ay binili ko sa Golden Bloom na napakaliliit lang yung dahon. Kagaya nyan. Ayan, manilaw-nilaw na rin to kasi, ayan, nagkakaroon nga to ng mga lumot dito sa ilalim. Pero kung mapapansin nyo, yung iba dito na mga Phalaenopsis orchids ko, ang tagal-tagal na talagang
hindi naman po nababawasan ng dahon. Yan o. Kagaya nitong parang giant ko na Phalaenopsis orchids. Yan, hindi naman nababawasan ng dahon at saka ito. Pero ito po talaga, kailangan na talaga na iripat. Buti ito, ang gaganda ng mga ugat dito sa taas. Pero sure ako dito sa baba. Yan o. Nagkakaroon na ng lumot. Yan. Kaya, the best po na pagtataniman dito sa ating mga Phalaenopsis orchids ay yung ganito na pot. Ito, para nakakahinga po yung ugat nila at yung mga potting media na nakalagay dito. Kasi, kaya ko lang naman po dito inilagay sa mga plastic cups to noon. Nakakatulo naman yung tubig nila dati. Hindi ganito. Sa tagal na po nito, parang 1 year na mahigit nung ito ay niripat ko dito mula nung binili ko sa Golden Bloom. Ganyan. Tip lang po na maibibigay ko sa inyo sa pag-aalaga ng Phalaenopsis orchids. Kailangan po iniriripat po talaga natin to. Sabi ko nga po kanina, ito nung seedlings lang nung binili ko sa Golden Bloom, maliliit lang talaga. Makikita nyo yung mga dahon nila na maliliit dito sa baba. Yan, wala pang nababawas dito. Yung pinakamaliit na dahon niya. Mula nung binili ko to sa Golden Bloom, seedlings, napakaliit. Mas maliit pa siya dito. Talagang as in, maliit lang talaga. Ganito lang yung dahon niya. Yan o. Halos kasing lalaki lang ng hinlalaki ko na daliri. Yung dahon, kapag bumibili po ako ng mga seedlings doon sa Golden Bloom. Sa ngayon po, ito yung mga unang-unang seedlings na binili ko. Ito. Yan. Talagang ang liliit po nito nung binili ko. Tingnan nyo yung mga dahon ng liliit. Kaya lang nga po, ang tagal bago ko nairipat. Pero kailangan po talaga itong mga Phalaenopsis orchids, talaga pong iniriripat ko ito. Kagaya po nitong giant na ito. Pakikita ko sa inyo. Ito kailangan na rin to na iripat. Yan. Dahil yung mga ugat niya dito sa baba, kung makikita nyo, namamatay na po. Kailangan niya iripat. Kaya lang, iniisip ko kung saan ko ilalagay. Diba? Ang laki oh. Halos kasing lapad ng braso ko. Malaki po talaga ang braso ko. Hindi ko malaman talaga kung saan ko iriripat. Kasi sa ganitong pot, ito na yung pinakamalaki na pot yata. Pero mag-check pa rin ako sa online kung meron pang mas malaki dito. Parang ito ay size 8. Size 8 na to o size 5. Pero may maliit dyan na kagaya nito. Ito maliit lang. Ito yung seedlings na binili ko dati. Ito yung huling seedlings na nabili ko. Pero hindi po sa Golden Bloom yan. Itong maliliit na to. Yan. Hindi po sa Golden Bloom yan. Nakalimutan ko na kung sino yung seller na binilan ko online. Pero yun po yung isa din sa member ng OP, Orchids, Plants, and Enthusiasts. Isa po siya sa member doon. Yung binilan ko niyang huling seedlings na yan. Sa ngayon, ang lalaki at ang lahat po ng mga nakalagay sa plastic cups ko na to ay kailangan na talaga na iripat. Ayan o, tingnan nyo, namamatay na yung ibang roots. Kapag po niripat nyo yan, syempre magpapanibago po tayo ng media. Yan o, sa laki na rin ng dahon na to, tumataob na talaga siya. Kaya kailangan ng iripat. Basta makikita nyo po ito yung paglilipat ko sa mga susunod na video. Kaya lang nga po, uunti-untiin ko lang dahil sa ngayon, madalas pa rin kami na umalis. Pero meron, sabi ko nga kanina, meron na akong nabili na hydroton. Parang 2 kilo na yung binili ko na hydroton. Lahat ng ito, bali 6. Ito pa yung isa, 6 na piraso. Ito wala pang gano. Kaya lang, ito, natanggalan na to ng dahon sa ilalim yan. At namatayan na rin ng mga ugat. Kung makikita nyo ito, oh,
Mga ugat yan, patay na. Lalo pong mamamatay po yung mga ugat niyan kapag yung potting media na gagamitin nyo sa kanila, yung hindi po nakakahingay yung kanilang ugat. Kung titingnan nyo, ang lalaki ng ugat ng mga Phalaenopsis orchids. Ayan, matitigas, malalaki. Pero, madali pong malusaw yan kapag nababad lang po yan, talagang lusaw na talaga. Kaya, kung nabili ko yan na yung potting media niya ay moss. Pagdating dito, at magre-repat na ako, talaga nire-repat ko. Tapos nakita nyo naman yung meron akong mga video, yung mga nakaraang video ko, na nag-repat ako ng mga seedlings na to, o yung, ito. Ito yung huling binili ko sa Golden Bloom na seedlings. Nakita nyo naman kung paano ko nire-repat yan. Tinanggal ko yung moss, nilinis ko, hinugasan ko yung mga ugat niya, at saka ang ginamit ko po na potting media dyan ay yung balat ng puno ng acacia at saka yung hydroton. Pero parang nagkakaroon na rin po ako ng problema sa kapag gumagamit ako ng balat ng acacia. Pero ito po yung isa sa nagustuhan ng aking mga Phalaenopsis orchids, kagaya nitong naging giant na to. At ito naman, no, magmumukhang giant na rin tong dalawa na to. Yan, ito. Kung makikita nyo yung mga dahon na yan, ang lalaki na din. Yan. Lalo yung seedlings na to, tingnan nyo. Ito, yung seedlings na to. Tingnan nyo, yan. Halos, yung 4 na daliri ko, kasya na dito. Seedlings lang yan ang binili ko, pero ayan, ganyan nakalaki. Kaya lang talagang, kailangan talaga siguro, tuwing ika-6 na buwan, mag-re-repat tayo. Ito, kita ko, dito muna tayo. Bababa ko at pakikita ko sa inyo kung ano yung nangyari naman dito. Isang Phalaenopsis orchids ko na giant na rin yung dahon. Ayan, oh. Hindi ko alam kung fungus yung kulay white na to. Dati, wala naman yan. Ayan, oh. Kung makikita nyo. Kailangan ko rin tong iripat at palitan ng potting media. Kung natatandaan nyo, minsan, pinakita ko sa inyo yung pagtatanggal ko ng mga fungus ng balat ng puno ng acacia. Talagang kinikis-kis ko po ng kutsilyo. Pero ito, tingnan nyo, oh. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung amag o... Ayan. Kita nyo, nawawala naman. Ayan, pag ginanyan. Pero, ayan, oh, ang dami. Ang dami, as in ang dami. Mukhang amag talaga siya. Pero, hindi naman to ganong nadiligan at hindi naman siya laging basa. Kapag diniligan ko siya, bagsak agad yung tubig. Ayan, natingnan nyo, ang ganda ng mga ugat niya. Kaya lang, kinakabahan ako dito talaga sa kulay white na yan. Kaya, iriripat ko. Parang mas marami dito yung balat ng puno ng acacia kesa sa hydroton. Kaya po, kapag niripat ko to, mas dadagdagan ko yung hydroton. Pero sa totoo lang, mahal po talaga yung hydroton. Per kilo ang bili, may kalahating kilo, kaya lang ko konti. Siguro mga isang ganito lang yung magagamit nyo. Siguro ito ang gagawin ko dito. Makikita nyo kapag ito ay niripat ko, mas dadamihan ko yung hydroton kesa doon sa balat ng puno ng acacia, o kaya tanggalin ko yung balat ng puno ng acacia at ibibilad ko. Ayan, o, tingnan nyo tong iba. Ayan. Pahirapan eh, kasi lumalaki na talaga yung mga dahon nila. Ayan, eto tingnan nyo. Mas marami yung hydroton niya. Nasa ibabaw lang yung balat ng puno ng acacia. Tingnan nyo yung ugat to, ang ganda. Oh, ayan. Pero ito, nakakita ko dito yung dahon niya, naging ganito. Pero wala naman, hindi naman siya nagiging dilaw. Matagal na to eh. Ito, oh, yan. Wala naman siyang problema sa loob. Ito lang talagang isa na to, yung napakaraming parang amag sa loob.
Kaya kailangan nating tingnan. At eto, mga seedlings lang din to pala. Nung binili ko. Pero yan oh, tingnan nyo. Ang laki ng dahon. Yan. Diba? Pero hindi pa to namumulaklak kasi nga seedlings lang po nung binili ko to. At ito po, i-update ko po ulit kayo sa yung pinutol ko na nag-crown rot. Ang ID po nito ay, may ID to eh. Ang ID po nito na nag-crown rot na to ay si Phalaenopsis orchid Shangri-La. Yan, si Shangri-La to. At yan, makikita nyo ko yung kulay red na yan, yan yung pinata ko ng kandila, nandyan pa din. Para hindi po pasukin ng tubig nung kinat ko yan. At yung ibabaw niya, namatay na, na maalam na, matagal na. Pero, hindi po kaagad-agad namatay yung dahon niya. Kaya akala ko makakasurvive. Yung nasa gawing taas na pinutol ko. Kasi ang nangyari dyan, yung pinakakatawan nila na ganito, naging itim na. Itim na talaga kaya kinat ko. Ngayon, eto na yung pinaka kikis niya na lumabas dito sa pinakamalapit sa ugat. Ayan o. Yan, panibagong kikis to. Akala ko nga hindi na siya susulputan. Talagang wag lang po kayo na mainip kapag ganito. Kung hindi naman po namamatay yung ugat, yung dahon, talagang susulputan po yan ng panibagong kikis kagaya nito. Ang ganda pa naman po ng bulaklak nito at napakasipag po talagang mamulaklak. Makikita nyo yung mga roots. Ayan no, ang ganda. Ayan no. Ayan, more on ano to, hydroton. Ayan. Kasi nag-experiment ako kung ano ba talaga ang magandang gamitin na mga potting media sa mga orchids. Ayan, kung mapapansin nyo, hydroton talaga eh. Ito, yung nag-giant. Ayan, kanina nag-post po ako sa Facebook at isinyer ko sa OP, sa Plants, Orchids and Enthusiasts na group. May nagtanong doon pero hindi ko pa nasasagot. Nabasa ko lang kanina. Ano daw yung ginagamit ko, bakit nagiging ganito na naging giant yung aking Phalaenopsis orchids. Madalang naman po ako mag-spray ng fertilizer dito. Ang ginagamit ko lang po na fertilizer dito ay 20-20-20 o yung balanced fertilizer na pang orchids. At ayan, ito yung potting media na mas marami. Sa tingin ko ngayon, ito, malakas nga din lumaki yung dahon niya, kaya lang mas marami yung balat ng puno ng acacia. Kaya lang, ayun nga, nagkakaroon ng amag. Kung amag talaga ang pag-uusapan, fungus talaga yan pagdating sa mga ugat. Delikado po sa mga ugat. Yung amag, yung lumot, yan, delikado talaga. Pinapatay po talaga ng mga yan, yung mga ugat ng ating mga Phalaenopsis orchids. Kaya po kailangan yung mga pagtataniman natin ng Phalaenopsis orchids, ulitin ko, kailangan yung pagtataniman po natin ng ating mga Phalaenopsis orchids ay ganitong paso o yung ibang klaseng paso na talagang nakakahinga po talaga yung ugat. Pero yung iba, mas gusto talaga nila yung nakakapit sa driftwood. Sa susunod, maghahanap po ulit ako ng kakapitan o kung saan ko ikakapit na mas maganda. Bibili ulit ako ng seedlings at magkakapit naman ako sa iba, sa driftwood o sa iba pa na pwede kong kapitan kung saan mas maganda at mas mabilis lumaki at mas mabilis mamulaklak. Ito ang aking Phalaenopsis orchids. Ito nga po palang nagiging giant na to na Phalaenopsis orchids ko. Ikakadalawang pamumulaklak na po sa akin mula nung binili ko. Yung unang binili ko yan may bulaklak na, pero pangalawa isang spike. Tapos yung pangalawa nga po ay isang spike. Tapos ito po yung pangalawa na talaga na sa akin na mulaklak. Ito, dalawang spike na merong mga nagkaroon din ng side spike. Ayan, nakita nyo. Magwa 1 year na po ito sa November, itong spike na to. Pero hindi po siya nalalanta o hindi po sila namamatay yung spike na to. Hindi ko tinatanggal dahil baka po labasan ng buds, labasan ng panibag ng kikis.
Yan, isa po ito sa pinaggagalingan ng Keikis. Ito pong spike na to. Dito sa mga nodes na yan, dyan po lumalabas yung mga panibagong Keikis. Yan, hindi lang buds ang lumalabas dito, kundi pati Keikis. Ito po, sa ngayon, meron po akong 28 varieties ng Phalaenopsis orchids. Yung iba po dito merong ID, yung iba po ay wala. Pero, yung dati po meron na yung mga ID. Hindi ko lang nakuha doon sa unang-una nila na small pot na nung binili ko meron palang ID, hindi ko nakita. Kaya hindi ko napansin, hindi ko tuloy sila nalagyan. Pero sa ngayon, yung mga bago ko po na binibili, nilalagyan ko na po ng mga ID kagaya nito. Ayan. Pulse Cherry Blossom. Tapos isinusuksok ko lang dyan para alam ko po yung ID. Ayan, 28 pieces po yung mga Phalaenopsis orchids ko dito. Ang mga Phalaenopsis orchids po dito ay once a year lang daw po mamulaklak. Pero hindi ko pa po natatry. Pero itong Phalaenopsis orchids na to, magdadalawang taon na sa akin, 2 beses na namulaklak under my care. Ito lang po yung update ko dito sa aking mga Phalaenopsis orchids. Ayan lang, kahit wala po silang bulaklak, okay lang sa akin. May mga spike na hindi naman nagtuloy yung bulaklak, pero okay na rin sa akin, natutuwa ako dahil mga malulusog naman po yung aking mga Phalaenopsis orchids. Yan lang, masayang masaya na ako kahit yung bulaklak, bonus na lang po kapag namulaklak po sila. Hanggang dito na lamang po ang aking video at maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga friend ko sa YouTube, sa mga silent viewer na laging nanonood ng aking mga video at hindi po nag-i-skip ng mga ads, maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.